Si Daniel Alcantara ay nakaupo sa isang maluwang ngunit simpleng opisina na nasa tuktok ng isang gusaling hindi niya akalaing darating sa kanya balang araw. Sa labas ng bintana, makikita ang mga ilaw ng siyudad na tila sumasalamin sa kanyang pinagdaan ng hirap. Hawak niya ang isang lumang larawan ng kanyang ina na nakangiti habang nakaupo sa isang lumang bangko sa probinsya. "Ma," bulong ni Daniel, "kung nasaan ka man, sana nakikita mo ang lahat ng ito." Lumaki si Daniel sa isang maliit na baryo sa Quezon. Anak siya ng isang magsasaka at mananahi. Naranasan niyang maglakad ng ilang kilometro papunta sa eskwela. Baon lamang ay tinapay na may kaunting asukal. Sa kabila ng kahirapan, palagi siyang pinaaalalahanan ng kanyang ina. "Anak, hindi kayamanan ang magdadala sa iyo sa taas. Ang sipag, tiwala sa Diyos at pagmamahal sa tao, iyan ang susi." Naging pangarap niya noon na magtayo ng sariling negosyo, ngunit hindi ito agad natupad. Nagtrabaho muna siya bilang call center agent. Pagkatapos ay online seller hanggang sa makapag-ipon at makapagtayo ng isang maliit na kumpanya na nagbebenta ng murang mga gadgets at software solutions. "Sir Daniel," tawag ng kanyang sekretarya, "narito na po ang mga bagong scholars na gusto ngayong makausap." Lumabas siya ng opisina at sinalubong ang 3 kabataang may daladalang envelope. Kinamayan niya ang bawat isa at pinaupo sa conference room. "Sir, maraming salamat po sa scholarship." Sabi ng isa, "Hindi ko po akalaing makakapag-college pa ako." Ngumiti si Daniel, "Hindi ako ang dapat pasalamatan. Gamitin ninyo ang pagkakataon para balang araw ay kayo naman ang tutulong sa iba." Naging kultura na sa kanyang kumpanya ang pagbibigay ng tulong. Hindi lamang sahod ang iniisip niya, kundi pati ang kinabukasan ng bawat isa. Kaya't hindi na nakapagtataka na maraming empleyado ang labis na nirerespeto siya. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang pag-angat. Sa kabilang panig ng lungsod, may mga CEO ring nakatingin kay Daniel bilang banta sa kanilang negosyo. Ang batang iyan, wika ng isa, habang hawak ang baso ng alak, hindi dapat bigyan ng pagkakataong agawin ng merkado. Kailangang may gawin tayo. Habang tumitindi ang mga plano ng mga kakumpetensya, si Daniel ay abala sa pagpapalago ng kanyang kumpanya. Madalas siyang lumibot sa opisina, kinakausap ang mga staff mula receptionist hanggang programmer. "Sir, ang galing po ninyo. Hindi po kayo parang ibang boss na hindi lumalapit," sabi ng isang empleyado. "Tandaan mo," tugon ni Daniel, "lahat tayo ay pantay-pantay dito. Wala akong mararating kung wala kayo." Sa ganitong pag-uugali niya, nakilala si Daniel hindi lamang bilang mahusay na CEO, kundi bilang isang leader na may puso. Subalit sa kabila ng tagumpay, may mabigat pa ring pasan sa kanyang dibdib. Madalas niyang balikan ang mga alaala ng kanyang ina, ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad siya sa opisina matapos ang isang mahabang araw, lumapit ang kanyang pinsan na si Marco, na dati niyang kababata at ngayon ay bahagi na rin ng kumpanya. "Dan," ani Marco, "hindi mo na kailangan pang magpuyat ng sobra. Ang kumpanya ay matatag na. Bakit hindi ka muna magpahinga?" Umiling si Daniel. "Ayokong ulitin ang nangyari noon, Marco. Ayokong bumalik sa kahirapan. Ayokong maranasan ng mga empleyado ko ang gutom na naranasan natin dati." Tahimik na tumango si Marco, batid ang lalim ng sugat sa puso ng pinsan. Hindi lamang sa negosyo nakatuon si Daniel. Sa personal na buhay, wala pa rin siyang asawa o anak. Inilaan niya ang halos buong oras sa kumpanya. Iniisip na ito ang kanyang pamilya. Ngunit paminsan-minsan, dumadalaw siya sa libingan ng kanyang ina at doon naglalabas ng saloobin. "Ma, malayo na ang narating ko, pero pakiramdam ko hindi pa sapat. Ang dami ko pang gustong gawin." Ang kanyang mga mata ay madalas mapuno ng luha. Ngunit kasabay nito ay mas tumitibay ang kanyang determinasyon. Pagbalik sa opisina, dumating po yung balitang lalo siyang nagpalakas ng loob. "Sir, tumataas pa po ang shares ng kumpanya at ang mga investors mula abroad ay interesado na rin," sabi ng kanyang CFO. Ngumiti si Daniel, ngunit sa loob-loob niya,
ay alam niyang mas malaki ring responsibilidad ang kasama nito. Ang tagumpay ay parang matalim na espada. Pwede kang ipagtanggol, ngunit pwede ka ring masugatan. Minsan, sa isang meeting kasama ang mga empleyado, may nagtanong sa kanya, "Sir Daniel, ano po ba ang sikreto ninyo? Paano ninyo nakayanan lahat ng pagsubok?" Sandaling natahimik si Daniel bago sumagot. Ang sikreto? Ang hindi pagsuko. Ang paniniwalang ang bawat pagkatalo ay simula ng panibagong pagkakataon. At higit sa lahat, ang hindi pagkalimot kung saan ka nanggaling. Napalakpakan siya ng mga tao, ngunit hindi alam ng karamihan na sa kabila ng kanyang matatag na pananalita, ay may mga gabi pa rin siyang hindi makatulog sa sobrang pagod at pangamba. Ang kanyang kwento ay isang patunay na kahit galing sa wala, kayang makarating sa rurok ng tagumpay. Ngunit hindi pa niya alam na ang pinakamatinding pagsubok ay paparating. Isang pagsubok na hindi kayang resolbahin ng pera, koneksyon o kahit anong karanasan bilang CEO. Sa ngayon, ang lahat ay tila nasa kanyang kontrol. Siya ang haligi ng kumpanya, ang inspirasyon ng lahat at ang simbolo ng pag-asa. Ngunit sa dilim ng cyberspace, may mga matang nagmamasid, may mga kamay na nagbabalak sirain ang lahat ng kanyang pinaghirapan. At doon magsisimula ang tunay na kwento. Kung paano ang isang pangarap na itinayo mula sa hirap ay biglang guguho. At kung paanong lilitaw mula sa pinakamababang posisyon ang isang taong magbibigay ng bagong pag-asa. Copy ends here. Isang umaga, habang abala ang lahat ng empleyado sa kani-kanilang cubicle, at ang CEO na si Daniel ay nasa boardroom para sa isa na namang seryosong pagpupulong. Isang babaeng may hawak na mop at timba ang pumasok sa lobby ng kumpanya. Payat siya, ngunit may matatalim na mata at maayos ang kilos. Ang pangalan niya ay Lara. "Miss, dito ka muna sa gilid." Dumadaan ang mga bisita. Utos ng receptionist na may halong iritasyon sa tinig. Tumango si Lara at marahang itinabi ang timba. Nagsimulang magpulas ng sahig na para bang wala siyang naririnig. Si Lara ay nakapagtapos ng kursong Computer Science sa isang pampublikong unibersidad. Noon, puno siya ng pangarap. Maging bahagi ng isang malaking kumpanya, gumawa ng software na magpapagaan ng buhay ng tao at maiyahon sa hirap ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng galing at talino, hindi siya natanggap sa mga kumpanya na pinasukan niya. Kadalasan, tanong ng mga interviewer ay koneksyon. "May kakilala ka ba rito? Sino nag-refer sa iyo?" Wala siyang maipakita kundi resume at mga medalya. Sa huli, ang pagkakataong makapagtrabaho sa larangang pinili niya ay tila naging imahinasyon lamang. Kaya't nang dumating ang alok mula sa isang agency para sa trabahong janitress, wala na siyang nagawa kundi tanggapin. "Hindi ito ang pangarap ko," sabi niya noon sa salamin. "Pero kailangan kong kumita. Kailangan kong suportahan ang kapatid kong nag-aaral pa." Tuwing gabi matapos maglinis ng opisina, umuuwi siya sa maliit nilang inuupahang kwarto kasama ang kapatid na si Mia, isang estudyanteng nasa high school. "Manang, bakit janitress ang trabaho mo? Hindi ba graduate ka ng computer science?" tanong ni Mia minsan habang sabay silang kumakain ng tinulang manok. Napangiti si Lara, pilit na itinatago ang lungkot. Minsan, hindi sapat ang diploma para makuha mo ang trabahong gusto mo. Pero tandaan mo, Mia, hindi ibig sabihin na janitress ako. Hanggang dito na lang ako. May plano pa ang Diyos para sa atin. Tahimik na kumain si Mia. Humanga sa lakas ng loob ng kanyang ate. Sa opisina, iba't ibang empleyado ang madalas nakakasalamuha ni Lara. May mga mababait na nagbibigay sa kanya ng pagkain o ngiti. Ngunit mas marami ang nagmaliit. "Uy, baka madumihan ang damit ko kapag dumikit ka," sabi ng isa sa accounting habang dumadaan siya. "Janitress lang naman yan. Anong pakialam niya sa usapan natin?" Bulong ng dalawa pang empleyado habang nakatayo sa hallway. Ngunit si Lara ay sanay na. Hinayaan na lamang niya ang mga salita, pinili ang katahimikan kaysa lumaban. Sa halip, nagmamasid siya. Napansin niyang kakaiba ang sistema ng kumpanya. Ang mga computer ay laging naka-on kahit wala na ang mga empleyado.
May ilang software na bukas at may mga code na umaandar kahit walang gumagamit. Minsan, habang naglilinis siya sa server room, napahinto siya at tinitigan ang isang monitor. Parang may kakaiba, bulong niya sa sarili. Agad niyang iniwas ang tingin nang marinig ang yabag ng IT staff. "Hoy, janitress, huwag mong gagalawin ang mga gamit dito. Hindi mo naiintindihan ang mga to." Singhal ng lalaki. "Pasensya na po, naglilinis lang ako," sagot ni Lara. Yumuko at lumabas. Ngunit sa loob niya, may kutob na siyang hindi tama ang nangyayari. Sa kabilang banda, si Daniel ay halos hindi pa napapansin si Lara. Abala siya sa mga papeles at pulong kasama ng mga board members. Sa pingin niya, ang janitress ay isa lamang sa maraming empleyado na dapat bigyan ng sahod at benepisyo. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng iyon ang magiging mahalaga sa kinabukasan ng kumpanya. Isang gabi, matapos ang shift, nakaupo si Lara sa gilid ng kama habang hawak ang kanyang lumang laptop, ang parehong laptop na ginamit niya noong college para gumawa ng thesis. Kung alam lang nila, kayang-kaya kong i-diagnose ang buong system nila. Bulong niya habang nagtatype ng ilang linya ng code para sa sarili niyang proyekto. Pero hindi iyon ang trabaho ko. Ako'y janitress lang sa mata nila. Ngunit hindi niya maiwasang sumagi sa isip. Paano kung dumating ang araw, nakakailanganin nila ang kanyang galing? Kinabukasan, habang naglilinis siya ng hallway sa ikalimang palapag, dumaan ang dalawang manager na nag-uusap. "Grabe, ang daming spam emails na pumapasok sa system natin. Parang may nagtatarget sa atin," ani ng isa. "Oo nga pero kaya na yan ng IT team. Hindi natin kailangan mag-alala," sagot ng isa pa. Napatigil si Lara, nakinig ng tahimik. Ang kutob niya ay lalong tumibay. May paparating na problema. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Dahil sino ba naman siya para makialam? Sa araw-araw na dumaraan, lumalalim ang pagkadama ni Lara na tila mali ang kanyang kinalalagyan. Isang computer genius na nagtapos ng may karangalan, ngayoy naglilinis ng sahig na tinatapakan ng mga taong hindi man lang kumikilala sa kanyang kakayahan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may apoy na hindi pa namamatay. Isang apoy na naghihintay lamang ng pagkakataon na magliyab muli. Sa ngayon, siya'y simpleng janitress sa paningin ng lahat. Ngunit ang kanyang lihim na kaalaman, ang kanyang talino, ay unti-unting kikilos sa takdang panahon. Dahil ang darating na unos sa kumpanya ay magiging daan para mapatunayan niya kung sino talaga siya at kung ano ang halaga ng isang taong matagal nang minamaliit ng lipunan. Mabilis ang ikot ng mga araw sa loob ng kumpanya ni Daniel. Sa umaga, puno ng tawanan at ingay ng mga empleyado ang opisina. Ngunit sa likod ng masiglang mukha ay may mga palatandaan ng paparating na panganib na hindi pa nila lubos na naiintindihan. Isang tanghali, habang nagkakape si Daniel kasama ang kanyang CFO at IT head na si Ramon, dumating ang kanyang sekretarya na may dalang sobre. "Sir, may dumating na email mula sa hindi kilalang source. Urgent daw po." Kinuha iyon ni Ramon at agad binuksan. Pagbukas nila, tumambad ang isang mensahe na nakalagay sa pulang font. "We are watching you. Pay or we will destroy your empire." Napakunot ang noo ni Daniel. "Ano ito? Isa na namang scam?" "Posibleng phishing lang, sir," sagot ni Ramon, pilit na kalmado. "Pero iba ang pakiramdam ko dito. Mas sophisticated ang pagkakasulat. Hindi ito gawa ng karaniwang prankster." Nagtinginan sila sa isa't isa. Si Daniel, na sanay sa mga business rivals at scam emails, ay hindi agad nagpadala ng takot. Ngunit may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Sa kabilang dako, habang nagwawalis sa hallway, narinig ni Lara ang bulungan ng dalawang empleyado mula IT department. "Pare, nakita mo yung bagong email na dumating?" Bulong ng isa. "Oo, grabe no? Parang may balak silang guluhin ang buong sistema natin. Pero sabi ni boss, kaya raw nating ayusin," sagot ng isa.
Napahinto si Lara sa ginagawa. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ramdam niya sa tono ng mga empleyado na hindi ito ordinaryong spam. Nagtuloy-tuloy siya sa trabaho, ngunit sa isip niya ay nagsimulang mabuo ang tanong. Ano kaya ang mangyayari kung hindi nila kayang pigilan ang ataking ito? Kinagabihan, habang nagsasara ng opisina, nadaanan ni Lara ang isang computer na naiwan na naka-log-in. Napansin niya ang ilang kakaibang aktibidad sa screen, mga file na tila may nagbubukas kahit walang gumagamit, at mga unknown IP addresses na lumalabas sa logs. Napalunok siya at mabilis na sinara ang monitor nang marinig ang yabag ng gwardiya. "Miss, gabi na, bakit nandito ka pa?" tanong ng gwardiya. Naglilinis lang po, paalis na rin ako," sagot niya sabay ngiti. Ngunit sa loob niya, mas lalong tumibay ang kutob na may nagmamasid sa kanilang kumpanya. Samantala, si Daniel ay naging abala sa mga paparating na investors mula abroad. Isang gabi, kausap niya sa telepono si Mr. Tan, isang malaking negosyante mula Singapore. "Mr. Alcantara, we are impressed with your company's growth. But I heard some rumors about a possible cyber threat. Is that true?" tanong ni Tan. Napatigil si Daniel. Hindi niya alam kung paano sasagutin. "Just rumors, Mr. Han. My team has it under control," sagot niya. Kahit alam niyang hindi pa sila sigurado. Pagkababa ng telepono, napabuntong hininga siya. Kung lumala ito, paano na lang ang tiwala ng mga investors? Sa sumunod na mga araw, sunod-sunod na mga warning emails ang dumating. Iba't ibang accounts ang ginamit ng mga hacker at bawat mensahe ay mas nagiging agresibo. "We own your data. One click and everything vanishes." Sa loob ng opisina, lalo pang nataranta ang IT department. Si Ramon ay halos hindi na umuuwi, nakatutok sa mga server buong magdamag. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, wala pa rin silang nakikitang eksaktong butas. Habang naglilinis sa server room, muling napansin ni Lara ang mga screen. Nakita niyang may pattern ang mga oras ng pag-atake. Karaniwang nangyayari tuwing madaling araw. Sa isip niya, nagsimula siyang mag-analisa. Kung ganito ang kilos ng mga hacker, parang sinusubok muna nila ang depensa, bulong niya sa sarili. Parang mga sundalong nagmamasid bago sumalakay. Ngunit hindi siya nagsalita. Sa posisyon niyang janitress, sino ba naman ang makikinig? Isang araw, habang nasa pantry ang ilang empleyado, napag-usapan nila ang sitwasyon. "Baka inside job to, pare," sabi ng isa. "Hindi makakapasok ang mga hacker kung walang nagbibigay ng daan mula rito." "Pwede nga, pero sino?" sagot ng isa pa. Nakinig si Lara sa gilid, tahimik na nagpupulas ng mesa. Sa kanyang isip, nagsimulang sumulpot ang ideya na baka may kasabwat nga sa loob ng kumpanya. Habang lumalala ang mga balita, nagsimulang pumutok ang usapin sa media. May ilang artikulo na lumabas tungkol sa mga kumpanya sa bansa na nahihirapan sa cyber attacks. Nabasa ito ni Daniel sa kanyang opisina at napailing. "Hindi tayo pwedeng maging susunod na headline," sabi niya kay Ramon. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ni Daniel na unti-unti na siyang kinukuyog ng pangamba. Sa bawat pagpasok niya sa opisina, para bang may nakasilip na anino sa likod ng kanyang balikat. Hindi na siya mapakali. Samantala, si Lara ay patuloy na nagmamasid. Nakikita niya ang kaba sa mukha ng mga empleyado, ang pagod sa mga mata ni Daniel, at ang takot na bumabalot sa buong kumpanya. Ngunit pinili pa rin niyang manahimik. For now, sa kanyang puso, alam niyang darating ang araw na hindi na siya maaaring manood lang sa gilid. Ngunit sa ngayon, siya'y nagmamasid, naghahanda, at hinihintay ang tamang sandali. Dahil ang banta ay lumulutang na at malapit nang lumubog ang kumpanya sa isang bagyong hindi pa nila kailanmang naranasan. Isang Lunes ng umaga, puno ng sigla ang opisina. Ang mga empleyado'y abala sa kani-kanilang mesa, nagkakape at nagtatawanan. Ngunit sa gitna ng normal na araw, bigla na lamang nagsimulang mag-ingay ang mga telepono ng IT department. Ang isa, 2 tawag, hanggang sa sabay-sabay na mga boses ang nag-uunahan sa kabilang linya. "Sir, hindi po kami makapasok sa website,"
Sigaw ng isa mula sales team. Sir, lahat ng files sa shared drive nawawala. Dagdag ng empleyado mula accounting. Nabahala si Ramon, ang IT head. Agad siyang tumakbo sa server room. Pinindot niya ang ilang command sa keyboard, ngunit ang sagot ng screen ay paulit-ulit na error. File not found. Kasabay nito, bumaba si Daniel mula sa boardroom. Nakita niya ang kaguluhan at mabilis na lumapit. Ramon, anong nangyayari? Sir, bumagsak ang website natin at mukhang may nawalang mahalagang files. Hindi ko pa matukoy kung saan nanggaling. Napatigil si Daniel. Sa loob ng ilang taon, hindi pa nila naranasan ang ganitong klase ng problema. Ang website nila ay ang pangunahing daluyan ng mga order at serbisyo. Ang pagkawala nito ay malaking dagok sa operasyon. Habang pinupuno ng kaba ang buong opisina, si Lara ay tahimik na naglilinis ng salamin sa gilid. Ngunit hindi maiwasang mapatingin siya sa mga monitor na nagpapakita ng kumikislap na pulang babala. System failure. Napakapit siya sa hawak na map. Pakiramdam niya'y siya mismo ang nawalan ng hininga. Anong gagawin natin ngayon? Sigaw ng isa sa managers. Kung hindi ito maayos, mawawalan tayo ng milyon-milyong kita ngayong linggo. Sinubukan ng IT team na i-restart ang system. May ilang files na bumalik, ngunit malalaking parte ng database ang tuluyang naglaho. Kasabay nito, nagsimulang bumuhos ang reklamo mula sa mga kliyente. Ang customer service ay halos hindi na makasagot sa dami ng tawag. Si Daniel ay napaupo sa kanyang swivel chair sa opisina, hawak ang ulo. Bakit ngayon pa? Sa dami ng nakaschedule na deals, bulong niya. Halos madurog ang kanyang puso habang naiisip na baka ito na ang simula ng pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa gitna ng kaguluhan, nakaramdam si Lara ng matinding pag-aalala. Hindi niya mapigilang sundan ang mga nakikita. Sa kanyang maliit na laptop na palagi niyang dala para sa sariling gamit, sinubukan niyang magbukas ng simpleng diagnostic program habang nasa pantry. Doon niya nakumpirma ang kutob niya. Hindi simpleng crash ito, may kakaibang signature sa pattern ng pagpagawala ng files. Masyadong malinis para sabihing aksidente, bulong niya sa sarili. Parang may nagtatanggal ng datos ng sadya. Samantala, nagpa-meeting agad si Daniel sa conference room kasama ang lahat ng department heads. Mahaba ang mesa at lahat ay tahimik, nakayuko, tila naghihintay ng parusa. Ramon, seryoso niyang tanong, kaya ba ng team mo ito? Napatingin si Ramon, pawis na pawis at maputla ang mukha. Sir, ginagawa namin ang lahat, pero hindi ko matiyak kung gaano kalalim ang pinsala. Hindi na nakapagtimpi ang isang manager. Anong ibig mong sabihing hindi matiyak? Lahat ng operasyon natin nakasalalay dito. Kung hindi mo kaya, baka kailangan nating kumuha ng ibang konsultant. Nag-init ang ulo ni Ramon. Ginagawa ko ang lahat. Hindi nyo alam kung gaano kahirap ang kalaban natin. Biglang sumabat si Daniel, sabay hampas ng kamay sa mesa. Tama na. Walang sisihan ngayon. Kailangan natin ang solusyon, hindi argumento. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, nasa labas si Lara, nagpupunas ng sahig, ngunit malinaw niyang naririnig ang lahat. Ramdam niya ang bigat sa boses ni Daniel, ang pagod at kaba. Pagbalik ng lahat sa kani-kanilang opisina, lalo pang nagulo ang sistema. May mga email na biglang naglaho, may mga kontrata na hindi na mabuksan. Ang mga staff ay nagsisigawan, tila nawala ng pag-asa. Sir, kahit yung backup natin, corrupted na rin, sigaw ng isa pang IT staff. Nanlumo si Daniel na pahawak sa sentido. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Pakiramdam niya'y unti-unting nawawasak ang mundong itinayo niya. Sa isang sulok, pinilit ni Lara na manatiling kalmado. Kailangan kong gumawa ng paraan, isip niya. Ngunit hindi pa tamang oras para ipakita ang kanyang alam. Sa ngayon, obserbasyon lamang ang kaya niyang gawin. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niya si Mia na naghahanda ng hapunan. Kamusta trabaho mo, Mana? Tanong ng kapatid. Napabuntong hininga si Lara. Magulo, parang may malaking unos na paparating. Pero, hindi ba janitress ka lang? Bakit ka apektado? Ngumiti siya, pilit na pinatatag ang sarili. Dahil kahit janitress ako, nakikita ko ang nangyayari. At minsan, kailangan mong maghintay ng tamang panahon
para magpakita ng totoong kakayahan. Sa kanyang mga mata, muling sumiklab ang apoy na matagal nang nakatago. Alam niyang malapit na ang oras na hindi na sapat ang kanyang pananahimik. Ngunit sa ngayon, kailangan muna niyang magplano. Ang unang pagsubok ng kumpanya ay nagsimula na at ito'y magbubukas ng mas malalim na sugat na mas mahirap gamutin kaysa sa inaakala ng lahat. Makalipas ang ilang araw mula nang bumagsak ang website at mawala ang mahahalagang files, inakala ng lahat na unti-unti nang nagiging maayos ang sistema. Subalit isang umaga, nagulat ang buong kumpanya nang maglabas ng ulat ang kanilang bangko. May malaking halaga ng pera mula sa corporate account ang biglang nawala. Sir, higit 200 milyong piso po ang na-withdraw ng hindi autorisadong account. Halos pasigaw na balita ni Ramon. Hawak ang kanyang laptop at nanginginig ang kamay. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Paano nangyari ito? Hindi ba triple security layers ang inilagay natin? Wala kaming nakitang unusual transactions kagabi. Sir, ngayon lang ito biglang lumabas. Ang pinakamasakit, parang ginamit nila ang mismong access codes natin. Sagot ni Ramon, pawis na pawis. Nagtilian ang ilang empleyado at ang iba'y mabilis na nag-empake ng gamit na tila nag-aalala na baka tuluyang magsara ang kumpanya. Sa mga mata ni Daniel, tila gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa media. Isang kilalang kumpanya, ninakawan ng hacker ng bilyon-bilyon assets. Iyon ang headline ng mga diaryo at balita sa telebisyon. Ang logo ng kumpanya ni Daniel ay paulit-ulit na ipinapakita, kasabay ng mga mukha ng empleyadong natataranta. Sa harap ng monitor sa opisina, pinanood ito ni Daniel. Unti-unti nang bumabagsak ang kanilang stock price at bawat segundo'y mas lalong lumalala. Diyos ko, bulong niya, habang pinipigil ang sariling lumuha. Samantala, sa pantry, nagkukumpulan ang mga empleyado. Wala na to, sigurado. Magsasara na tayo, ani ng isa. Paano na lang ang mga pamilya natin? Paano kung hindi na tayo makakuha ng trabaho? Sagot ng isa pa. Tahimik lang si Lara, nakikinig habang nagpupunas ng mesa. Ramdam niya ang bigat sa hangin, takot, pangamba at kawalan ng tiwala. Kinahapunan, nag-organisa ng emergency meeting si Daniel kasama ang board of directors. Ang mga mukha ng mga tao'y puno ng galit at panghuhusga. Daniel, paano mo ipaliliwanag ito? Kung hindi mo kayang protektahan ang kumpanya, baka mas mabuting bumaba ka na lang bilang CEO. Malamig na wika ng isa sa board members. Napahawak sa sentido si Daniel, halos hindi makapagsalita. Ginagawa ko ang lahat. Hindi ko hahayaan na tuluyang mawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Bigyan niyo pa ako ng panahon. Ngunit halata sa kanilang mga mata ang kawalan ng tiwala. Habang lumalala ang sitwasyon, maraming empleyado ang nagsimulang maghanap ng ibang trabaho. Ang ilan ay tahasang nagbitiw ng resignation letter. Ang opisina na dati puno ng sigla ay ngayoy parang abandonadong gusali na puno ng kaba at pangamba. Sa kabila ng lahat, si Daniel ay patuloy na lumaban. Madalas siyang nakikita ni Lara sa kanyang opisina, nakaupo mag-isa, hawak ang larawan ng kanyang ina. Napapaluha siya habang paulit-ulit na sinasabi, "Ma, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano ko pa maililigtas ang lahat." Isang gabi, habang naglilinis ng hallway, nadaanan ni Lara ang IT department. Nakita niya si Ramon na halos himatayin sa pagod. "Ramon, kamusta na?" Tanong ng isa sa staff. Wala pa rin akong makitang solusyon. Para bang niloloko tayo ng hacker. Tuwing inaayos natin ang isang butas, may bago na namang lumalabas. Doon napagtanto ni Lara ang bigat ng laban. Hindi ito basta-bastang cyber attack. Ito'y isang organisadong plano na sirain ang kumpanya, hindi lang nakawan. Kinabukasan, pinatawag ni Daniel ang lahat ng empleyado sa main hall. Ang kanyang muka ay maputla at ang boses ay puno ng sakit. "Mga kasama, alam kong natatakot kayo. Alam kong marami na sa inyo ang nawawalan ng tiwala. Pero humihingi ako ng kaunting panahon. Lalaban tayo. Hindi ko hahayaang tuluyang mabaon sa lupa ang ating kumpanya." Ngunit sa halip na palakpakan,
Nakatanggap siya ng malamig na katahimikan. Ilang bulungan ang narinig. Wala na. Tapos na tayo. Sa likod ng hall, naroon si Lara, nakikinig. Habang nakikita ang halos mawala ng pag-asa ang CEO, may kumurot sa kanyang puso. Hindi na niya kayang panoorin na tuluyang masira ang lahat, lalo na't nakikita niya ang katapatan ni Daniel sa mga tao. Pag-uwi niya, kinausap siya ni Mia. Ate, parang ang bigat ng dinadala mo. May problema ba sa trabaho? Napabuntong hininga si Lara. Oo, Mia, parang mawawasak na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Pero higit sa lahat, may isang taong halos mawalan na ng bait sa bigat ng pasan. Hindi ko alam kung mananahimik pa ba ako o kailangan ko nang gumawa ng paraan. Tumahimik si Mia, hawak ang kamay ng kanyang ate. Alam kong kaya mo, Manang. Kahit janitress ka sa paningin ng iba, alam kong mas malaki ang kaya mong gawin. Sa mga salitang iyon, muling nagliyab ang apoy sa puso ni Lara. Habang lalong lumalala ang sitwasyon sa kumpanya, alam niyang hindi na siya maaaring manatiling tagamasid. Malapit na ang oras na siya'y kikilos at sa araw na iyon, magugulat ang lahat sa kanyang tunay na pagkatao. Madaling araw na at mahimbing nang natutulog si Mia sa kanilang inuupahang maliit na kwarto. Si Lara naman ay gising pa, nakaupo sa lamisita na nagsisilbing hapagkainan, study table at working desk nila. Sa harap niya ang kanyang luma at halos kupas na laptop na nakaligtas sa maraming taon ng paggamit. Pinindot niya ang power button at humarap sa kumikislap na screen. Tila may lihim na misyon siyang isa sa katuparan. Bumungad sa kanya ang isang lumang folder na matagal na niyang hindi binubuksan. Project Thesis. Nakasulat sa label nito. Dito nakatago ang mga dating code at algorithm na ginawa niya noong kolehiyo, kung saan nakilala siya bilang isa sa pinakamahuhusay na estudyante ng kanilang batch. Habang binubuksan ang mga file, bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng nakaraan. Noong nasa huling taon siya ng kolehiyo, nakaranas ng matinding cyber attack ang kanilang barangay cooperative bank. Isa siya sa mga estudyanteng tinawagan ng paaralan para tumulong. Sa loob ng 3 araw, siya ang nakahanap ng paraan para maisalba ang database ng mga tao. Ngunit sa kabila ng kanyang ambag, hindi siya nabigyan ng pagkilala. Ang iba pang kasama niyang may koneksyon sa mga lokal na opisyal ang nag-uwi ng parangal. Kung noon pa man natutunan ko na, hindi sapat ang galing. Minsan, koneksyon ang mas mabigat, bulong niya habang nagtatype. At doon nagsimula ang pagbagsak ng kanilang pamilya. Makalipas lamang ilang buwan, ang mismong nahack na bangko ay muling tinamaan at ang account ng kanyang mga magulang ay kasama sa mga nawalan ng ipon. Dahil dito, napilitang mangutang ang kanyang ina para maitawid ang pag-aaral niya at ng kanyang kapatid. Ngunit ang pagkakautang na iyon ang nagbaon sa kanila sa kahirapan hanggang sa tuluyang mawalan ng lakas ang kanyang ina at pumanaw. Ngayon, habang nakatingin siya sa kumukutitap na code, sumilay ang luha sa kanyang mga mata. Ma, hindi ko hahayaan na may ibang pamilyang masira dahil sa mga walang puso na hacker. Kung may pagkakataon, gagawin ko ang lahat. Kinabukasan, bumalik siya sa opisina, dala ang parehong determinasyon. Habang nagwawalis ng sahig sa hallway, nakikinig siya sa usapan ng mga IT staff. Pare, parang may butas talaga sa loob. Hindi ako makapaniwala na ganito kabilis makapasok ang mga hacker. Baka nga may kasabwat, pero paano natin mahuhuli? Napatigil si Lara. Ang hinala niya kagabi ay unti-unti nang nakukumpirma. Kung ang mga hacker ay kayang tanggalin ang pera at files ng kumpanya, siguradong may taong nagbubukas ng pinto para sa kanila mula sa loob. Sa isang pagkakataon, habang naglilinis ng conference room, naiwan niya ang kanyang basahan at lumapit sa isang nakabukas na laptop. Sa mabilis na sulyap, nakita niya ang isang kakaibang code na nakarun sa background. Hindi iyon pangkaraniwan. Sa loob-loob niya, tiyak na may nag-i-inject ng malware sa system mismo. Kung ako ay magsasalita, walang maniniwala, sabi niya sa sarili. Pero kung mananahimik ako, tuluyan nang mawawasak ang kumpanya. Pag-uwi niya ng gabing iyon,
muling binuksan ang laptop at nagsimulang gumawa ng simpleng programa. Gumawa siya ng monitoring tool na kayang mag-log ng aktibidad mula sa mga external IP at user access sa loob ng kumpanya. Hindi niya alam kung papaano niya ito mailalagay sa system, pero may plano siyang dahan-dahang ilapit ang sarili sa tamang tao. Habang nagtatype, lumapit si Mia na kagagaling lang sa pag-aaral. "Ate, bakit gising ka pa? Hindi ba't pagod ka na sa paglilinis buong araw?" Napangiti si Lara kahit ramdam ang bigat ng kanyang katawan. "May kailangan lang akong gawin, Mia. Hindi ko pa kayang ipaliwanag. Basta alalahanin mo, may dahilan kung bakit ako naging janitress dito." "Pero ate, hindi ka naman basta janitress. Ikaw ang pinakamatalinong taong kilala ko," sagot ni Mia, sabay yakap sa kanya. Kinabukasan, dala pa rin niya ang bigat ng kanyang lihim. Habang pinupunasan ang mga mesa sa opisina ng IT department, nakita niya si Ramon na nakahandusay sa kanyang upuan, mukhang walang tulog. "Si Ramon," maingat na sabi ni Lara. "Pasensya na po, pero kung sakali pong may kasabwat sa loob, paano ninyo mahuhuli?" Napakunot ang noo ni Ramon at tiningnan siya ng masama. "Bakit mo tinatanong yan? Trabaho mo bang alamin? Janitress ka lang, huwag kang makisawsaw." Napayuko si Lara, ngunit sa loob niya, lalo siyang napalakas ng kanyang kutob. Hindi pa siya ang tamang tao para pakinggan, pero alam niyang darating ang sandaling wala ng ibang makakapagligtas sa kumpanya, kundi ang kakayahan na matagal nang itinatago ng isang babaeng janitress. Sa puntong iyon, malinaw na kay Lara ang landas na tatahakin niya. Hindi na lang siya basta tagamasid, siya ay magiging sandata sa oras na tuluyan nang bumagsak ang depensa ng kumpanya, at sa kanyang puso, nananalaytay ang pangakong iniwan ng kanyang ina. Gamitin mo ang talino mo para tumulong, hindi lang para sa sarili. Habang lumalalim ang gabi, patuloy niyang hinahasa ang kanyang mga script, pinaplano ang mga susunod na hakbang. Ang lihim niya ay matagal nang nakatago, ngunit hindi magtatagal ay kailangan na niya itong ilantad. At sa araw na iyon, magugulat ang buong kumpanya sa kung sino talaga siya. Sa sumunod na linggo, tila lalong dumilim ang paligid ng kumpanya. Araw-araw, may bagong problema na dumadating. Minsan, biglang nagkakagulo ang accounting team dahil nawawala ang mga record ng transaksyon. Minsan, may kliyenteng nagrereklamo na ang kontrata nila'y naglaho mula sa system. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik lang si Lara, tila walang pakialam. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay umaandar ang isang plano. Isang gabi, matapos maglinis ng conference room, bumalik siya sa server area. Alam niyang bawal doon, ngunit sinadya niyang magpaiwan at nagkunwaring may naiwan pang basahan. Habang nag-iikot ang gwardiya sa kabilang pasilyo, mabilis siyang lumapit sa isang terminal na naiwan ng isang IT staff. Huminga siya ng malalim at inilagay ang dala niyang maliit na USB. "Kailangan kong makita kung tama ang kutob ko," bulong niya. Mabilis niyang pinaandar ang simpleng programang ginawa niya kagabi. Sa loob ng ilang segundo, naglabas ito ng data. Paulit-ulit na login attempts mula sa parehong IP address sa labas ng bansa. Ngunit higit na nakagugulat, nakita niyang may isang internal account na paulit-ulit ding ginagamit bilang tulay para makapasok ang hacker. Napakapit siya sa mesa, kinabahan. May kasabwat nga sa loob. Bago pa niya maalis ang USB, biglang bumukas ang pinto. Isang boses ang sumigaw, "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Nataranta si Lara at agad tinanggal ang USB. Paglingon niya, isang supervisor ang nakatipig sa kanya. Kunot ang noo. "Pasensya na po, sir," mabilis niyang sagot. "Naglinis lang po ako. May naiwan po kasi akong basahan." Itinuro niya ang gamit na nakapatong sa gilid. Napailing ang supervisor. "Siguraduhin mong hindi mo gagalawin ang mga gamit dito. Hindi mo alam ang pinapasukan mo." Mumiti si Lara, yumuko at mabilis na lumabas. Ngunit sa kanyang puso ay lalong tumibay ang paniniwala na nasa tama siya. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa lobby, dumaan si Mr. Alvaro, isang empleyado mula sa finance department na madalas mag-overtime.
tahimik itong naglalakad, laging may dalang external hard drive at tila palaging nagmamadali. Pinagmasdan ni Lara ang kilos nito at nagduda. Bakit kaya siya palaging OT? At bakit lagi siyang may dalang drive? Bulong niya sa sarili. Nagsimula siyang maging mas mapanuri. Sa tuwing maglilinis siya ng hallway, palihim niyang tinitignan ng mga taong nagtatagal sa opisina. Isang gabi, nakita niya si Alvaro na nagbubukas ng laptop kahit tapos na ang lahat. Sa screen nito, mabilis ang galaw ng mga code na hindi pangkaraniwang ginagawa ng isang finance staff. Hindi siya dapat nandito, isip niya. Ngunit hindi pa siya makakilos ng direkta. Kailangan niya munang mag-ipon ng ebidensya. Pag-uwi niya, muling binuksan ang kanyang laptop. Pinag-aralan niya ang mga log na nakuha niya sa USB. Napansin niyang may pattern sa oras ng pag-atake. Kadalasan ay nagsisimula ito tuwing madaling araw, sa pagitan ng alas 2 at alas 3. At sa parehong oras na yon, nakalista ang aktibidad ng account na ginagamit sa loob ng kumpanya. Hindi na ako nagkakamali, bulong niya. May taong nagtatrabaho sa loob para sa mga hacker. Ngunit paano niya ipapakita ito? Kung magsasalita siya ngayon, tiyak na pagtatawanan lang siya. Isa siyang janitress, walang kredibilidad sa mga mata ng mga tao sa taas. Kaya't nagdesisyon siyang maghintay ng tamang pagkakataon. Isang hapon, nakasalubong niya si Daniel sa hallway. Nakasuot ito ng dark suit, halatang pagod at walang tulog. Nagulat si Lara nang siya'y biglang tinanong nito. Miss, ikaw ba ang bagong janitress dito? Opo sir, sagot niya. Nagulat na kinakausap siya ng mismong CEO. Pasensya ka na kung nagugulo ka sa opisina nitong mga nakaraang araw. Malaki ang problema ng kumpanya. Sana hindi ka mawalang gana sa trabaho. Sandali siyang natigilan. Nakita niya ang sakit at bigat sa mga mata ni Daniel. Hindi ito ang imaheng iniisip ng marami tungkol sa mga mayayamang CEO. Ang nakikita niya ay isang taong halos masiraan ng bait dahil sa bigat ng pasan. Sir, nag-alinlangan siya. Kung sakaling may taong tumutulong sa mga hacker mula sa loob, paano po ninyo malalaman? Nagulat si Daniel sa tanong. Bakit mo natanong iyan? Agad siyang umatras. Wala po, sir. Naisip ko lang. Pasensya na po. Yumuko siya at nagpatuloy sa paglilinis. Iniwan si Daniel na nagtataka. Sa gabing iyon, mas lalo niyang pinaghusayan ang plano. Gumawa siya ng bagong script na magsisave ng lahat ng activity logs sa hiwalay na file tuwing may suspicious login. Hindi niya alam kung kailan niya magagamit ang ebidensyang ito, pero alam niyang malapit na ang tamang oras. Mula sa tahimik na mundo ng isang janitress, unti-unti nang inilalatag ni Lara ang kanyang unang pagkilos laban sa mga taong sumisira sa kumpanya. Ang kanyang laban ay hindi para sa posisyon o papuri, kundi para ipagtanggol ang isang pangarap na halos gumuhuna at para sa isang CEO na sa kabila ng lahat ay hindi pa sumusuko. Mag-unang araw, at habang abala ang lahat sa pagtugon sa sunod-sunod na problema, si Lara ay patuloy na palihim na nagmamasid. Hindi na lamang siya simpleng janitress na nagwawalis ng sahig o naglilinis ng salamin. Sa bawat pagdaan niya sa mga computer at opisina, palihim niyang iniimbak sa kanyang isipan ang mga detalye. Lahat ng napapansin niya, itila piraso ng palaisipan na unti-unting nabubuo. Isang gabi, matapos ang opisyal na oras, nagpaiwan si Lara sa ika-4 na palapag kung saan naroon ang karamihan sa mga IT staff. Pinatay na ng lahat ang kanilang mga monitor, ngunit isang computer ang naiwan na nakabukas. Dahan-dahan siyang lumapit at sinilip ang screen. Nakita niya ang mga kakaibang pattern ng code na tumatakbo. Mga kahina-hinalang attempt ng login mula sa ibang bansa. Mabilis niyang sinoksat ang dala niyang USB at pinaandar ang maliit na script na ginawa niya para makapag-log ng aktibidad. Kung tama ang kutob ko, lalabas dito kung sino ang kasabwat, bulong niya habang tinatype ang ilang command. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Alvaro, ang finance staff na palaging nag-o-overtime. Napalingon si Lara, mabilis na tinanggal ang USB at nagkunwaring nag-aayos ng basura. Anong ginagawa mo dito? Malamig ang boses ni Alvaro.
Naglinis lang po sir, may naiwan lang na bote ng tubig kaya kinuha ko. Sagot ni Lara, pinilit maging kalmado. Pinagmasdan siya ni Alvaro mula ulo hanggang paa bago lumapit sa kanyang mesa. Agad ditong isinara ang mga program na nakabukas. Wala kang dapat galawin dito. Tandaan mo, trabaho mo ay magpunas, hindi magusyoso. Mumiti si Lara, yumuko at lumabas. Ngunit sa kanyang dibdib ay lalong lumakas ang kutob na may kinalaman si Alvaro sa mga nangyayaring kaguluhan. Kinabukasan, nakipag-usap si Lara sa isang kasamahang janitor na malapit sa IT department. Napapansin mo ba si Sir Alvaro? Lagi siyang overtime, di ba? Oo nga, minsan siya na lang ang tao sa building. Akala ko nga masipag, pero minsan parang may tinatago, sagot ng kasamahan. Lalong nag-apoy ang kutob ni Lara. Alam niyang hindi niya maaaring basta-basta isumbong si Alvaro nang walang sapat na ebidensya. Kaya't gumawa siya ng mas maayos na plano. Palihim niyang susundan at pagmamasdan ang bawat kilos nito. Sa sumunod na mga gabi, nagkunwari siyang naglilinis pa rin kahit tapos na ang kanyang shift. Mula sa malayo, inagmamasdan niya si Alvaro na abalang nagtatype sa kanyang laptop. Minsan, napapansin niyang may mga external drive itong isinasaksak at inilalabas agad bago pa man dumating ang gwardiya. Kung siya nga ang kasabwat, bakit hindi siya natatakot mahuli? Tanong ni Lara sa sarili. Ngunit alam niyang ang taong may kumpiyansa sa ginagawa ay malamang may protektor o plano. Samantala, sa kanyang maliit na laptop sa bahay, patuloy siyang nag-aaral ng mga logs na nakuha niya. Nakita niyang paulit-ulit na gumagamit ng parehong access code ang hacker mula sa labas. At yun din ang code na madalas lumalabas tuwing overtime ni Alvaro. Isang gabi, halos hindi na siya makatulog sa bigat ng iniisip. Habang nakahiga si Mia sa tabi niya, tahimik siyang nagmuni-muni. Paano kung magsalita na ako? Pero paano kung pagtawanan lang nila ako? Janitress lang ako sa paningin ng lahat. Ngunit nang sumagi sa isip niya ang itsura ni Daniel, ang CEO na halos mawalan na ng bait dahil sa bigat ng problema, mulit siyang napapikit ng mariin. Hindi ako pwedeng manahimik habang unti-unting nawawasak ang pinaghirapan niya. Kailangan kong magpatuloy sa pagmamasid. Kinabukasan, habang naglilinis sa main hall, narinig niya ang mga empleyado na nag-uusap. Pare, baka target ng hacker ang mismong pangalan ni Sir Daniel. Kung masira ang reputasyon niya, tapos ang lahat. Baka nga, ang daming kumakalat na balita na hindi na raw stable ang kumpanya. Habang nakikinig si Lara, lalo siyang nakumbinsi na ang laban na ito ay hindi lamang laban sa pera, kundi laban sa reputasyon ng buong kumpanya. Sa isang pagkakataon, muling nagkaroon ng pagpupulong ang Board of Directors. Lihim na bumaan si Lara sa may gilid ng pintuan habang naglilinis. Narinig niyang nagsasalita si Ramon, ang IT head. Sir, mukhang galing sa labas ng bansa ang mga hacker. Pero imposibleng makapasok sila kung walang tulong mula rito sa loob. Natahimik ang lahat. Ramdam ni Lara na tama ang direksyon ng iniisip ng IT head. Ngunit wala pa ring tiyak na pangalan. Sa isip niya, malapit na niyang mabuo ang buong larawan. Kinagabihan, muling nagpaiwan si Lara sa opisina. Nakita niyang si Alvaro ay muling nag-overtime. Sa pagdaan niya sa likod nito, nasilip niyang may mga kakaibang file itong binubuksan. Mga kontrata at bank details ng kumpanya. Agad niyang inactivate ang script sa kanyang USB mula sa sariling laptop na nakadugtong sa network. Habang nagmamasid mula sa isang sulok, kinabahan siya nang makitang resulta. Lahat ng aktibidad ni Alvaro ay nakalog, kabilang ng pakikipag-ugnayan nito sa IP address ng hacker. Eto na ang ebidensya, bulong niya, nanginginig ang kamay. Ngunit bago niya tuluyang maisara ang log file, biglang tumayo si Alvaro at tumingin sa paligid na tila nakaramdam ng presensya. Mabilis na nagkubli si Lara sa likod ng kabinet. Inipigil ang kanyang hininga. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Alvaro ng opisina. Dala ang kanyang bag. Huminga ng maliwag si Lara at agad tinanggal ang USB. Sa kanyang mga kamay, hawak na niya ngayon ang ebidensyang magpapatunay sa kanyang mga kutob. Sa wakas, matapos ang ilang linggong pagmamasid, malinaw na sa kanya, hindi lang hacker sa labas ang kalaban nila.
May traidor sa loob ng kumpanya at si Alvaro ang unang hakbang para mailantad ang lahat. Kinabukasan, dumating ang pinakamaselang araw sa kumpanya. Maaga pa lamang ay pinatawag na ni Daniel ang lahat ng board members, department heads at ilang piling empleyado para sa isang emergency meeting. Ang mukha ni Daniel ay halatang pagod at puno ng bigat. Parang hindi na siya nakatulog buong magdamag. Ang balita tungkol sa pagkawala ng pera at pagbagsak ng system ay patuloy na kumakalat at ngayon kailangan nilang gumawa ng matinding hakbang. Habang nagsisimula ang pagpupulong sa loob ng conference room, tahimik namang naglilinis sa gilid si Lara. Sa totoo, hindi na dapat siya naroon, ngunit sinadya niyang manatili malapit para madinig ang usapan. Sa kanyang bulsa ay naroon ang maliit na USB na naglalaman ng ebidensyang nakuha niya laban kay Alvaro. Wika ng isa sa board members, "Wala na tayong oras. Kailangan nating magdesisyon kung itutuloy natin ang operations o tuluyan ng magsara. Ang reputasyon natin ay sirang-sira na." Tumayo si Ramon, ang IT head. "Naniniwala akong may kasabwat mula sa loob. Hindi ganito kabilis makakapasok ang mga hacker kung walang tumutulong. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong konkretong ebidensya." Nagkatinginan ang lahat at nagsimula ang bulungan. "Kung walang ebidensya, paano natin malalaman?" tanong ng isa. "Baka nga guni-guni lang ang lahat ng ito." Sa sandaling iyon, halos madurog ang puso ni Daniel. Naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang tiwala ng lahat sa kanya at sa kanyang pamumuno. Napayuko siya, hawak ang noo. Doon na hindi nakatiis si Lara. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at nagsalita. "Pasensya na po, alam kong hindi ako dapat magsalita, pero may nakita po akong mahalaga." Lahat ay napatingin sa kanya. Nagulat na ang isang janitress ay sumisingit sa usapan ng mga matataas na tao. "Anong sinasabi mo?" Malamig na tanong ng isa sa board members. Naglabas ng maliit na USB si Lara mula sa bulsa at iniabot kay Ramon. "Ito po ang logs na nakuha ko kagabi. Nakita ko na may paulit-ulit na aktibidad mula sa parehong IP address na ginagamit ng hacker. At bawat oras ng pag-atake, eksaktong nasa loob ng kumpanya si Sir Alvaro." Namilog ang mga mata ng lahat. "Anong kalokohan ito?" biglang sigaw ni Alvaro. "Sabay tayo. Janitress lang siya, hindi niya alam ang sinasabi niya." Ngunit mabilis na ikinabit ni Ramon ang USB sa projector. Lumabas ang mga oras ng login attempts at katabi nito'y ang aktibidad ng account ni Alvaro. Mas lalong tumahimik ang silid. Walang makapansalita. "Hindi totoo yan. Peke ang lahat ng yan," pilit ni Alvaro. Nanginginig ang boses. Ngunit tumayo si Daniel. Ang kanyang tinig ay mabigat at puno ng galit. "Alvaro, matagal na kitang pinagkakatiwalaan. Pero kung totoo ang nakikita namin ngayon, hindi lang kumpanya ang pinagtaksilan mo, pati lahat ng taong umaasa rito. Halos mapipi si Alvaro sa kinatatayuan." "I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request." Pagbalik sa conference room, tumingin ang lahat kay Lara. Ang dati walang nakakapansin sa kanya, ngayon ay lahat ay nakatitig. Parang hindi makapaniwalang ang isang janitress ang naglantad ng katotohanan. "Miss," dahan-dahang wika ni Daniel. "Paano nagawa ito?" Nagkibit balikat si Lara, mahinhin ang tinig. "May kaalaman po ako sa computer science. Matagal ko na pong lihim na sinusuri ang mga nangyayari. Hindi ko na po matiis ang pananahimik habang nakikita kong unti-unting bumabagsak ang kumpanya." Tumango si Ramon, halos hindi makapaniwala. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi natin nalaman ang totoo. Ang ilan sa board members ay napatingin sa isa't isa, tila nahihiya. Kanina lamang ay nilalait nila ang isang janitress. Ngayon ay siya ang nagligtas ng kumpanya mula sa mas matinding kasiraan. Si Daniel ay lumapit kay Lara at mahigpit na tiningnan siya. "Salamat. Hindi ko alam kung paano ko susuklian ang ginawa mo. Pero tandaan mo, mula ngayon, hindi ka na basta janitress sa kumpanyang ito. Isa kang bayani sa aming lahat." Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, alam ni Lara
na hindi pa tapos ang laban. Ang hacker sa labas ay naroroon pa rin. Ang pagtanggal kay Alvaro ay simula lamang at sa kanyang puso, alam niyang mas matindi pang unos ang paparating. Habang nagsisibalik na ang mga empleyado sa kanilang mga mesa, may kakaibang titig si Lara sa mga monitor. Nakita niyang may bagong email na pumasok mula sa hacker. You may have found your traitor, but the real war has just begun. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lara na ang kanyang lihim ay tuluyan nang nailantad at ngayon, wala nang atrasan. Siya na ang nasa gitna ng laban at wala nang mapapipigil sa kanya. Matapos maaresto si Alvaro, pansamantalang nakahinga ng maluwag ang kumpanya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. 1 linggo lang ang lumipas, muling tumama ang pinakamalupit na dagok na hindi inaasahan ng lahat. 1 Lunes ng umaga, dumating ang mga empleyado sa opisina na may bahid ng pag-asa. Marami sa kanila ang naniniwala na sa pagkakadakip kay Alvaro ay matatapos na ang krisis. Ngunit pagpasok nila, sinalubong sila ng nakakakilabot na tanawin. Lahat ng server monitors ay itim at ang isang pulang mensahe lamang ang nakasulat. Everything is gone. Nataranta ang IT department. Nagmadaling nag-log-in si Ramon. Pinindot ang lahat ng command na alam niya. Ngunit iisa lang ang lumalabas na tugon. Access denied. Hindi maaari ito, bulong niya. Habang nanginginig ang kamay, pumasok si Daniel sa server room. Mabilis ang hakbang at halos mabitawan ng hawak na cellphone. Ramon, anong ibig sabihin nito? Sir, lahat ng files, lahat ng backup, wala na. Winasak ng hacker, hindi na natin maibabalik. Tuluyang nanlumo si Daniel. Halos mawalan siya ng balanse at nataupo sa isang silya. Pakiramdam niya'y gumuho ang buong mundo. Kasabay nito, nagdatingan ang mga tawag mula sa mga kliyente. Nasaan ang mga kontrata namin? Bakit hindi namin ma-access ang mga accounts? Wala ba kayong backup system? Ang customer service ay halos mabaliw sa dami ng reklamo at panlalaip mula sa mga kliyente. Ang social media ay napuno ng balitang bagsak na ang kumpanya ni Daniel. Ang mga mamumuhunan ay isa-isang nagurungan at ang shares ng kumpanya ay bumagsak sa pinakamababang antas. Sa main hall, nagsisigawan at nag-iyakan ang mga empleyado. May ilan nang nagpaalam sa mga kasamahan, dala ang kanilang mga kahon ng gamit. Tapos na tayo, wala na, hindi na babangon ang kumpanya. Si Daniel ay pumasok sa kanyang opisina, isinara ang pinto at mahigpit na hinawakan ang larawan ng kanyang ina. Tumulo ang luha sa kanyang mata. Ma, lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng pangarap ko, nawala na. Dumating si Marco ang kanyang pinsan at pilit siyang kinakalma. Dan, kailangan mong bumangon. Hindi ka pwedeng bumiaw ngayon. Paano pa Marco? Wala na ang lahat. Ang pangalan ko'y sinisira sa publiko, ang mga tao'y umaalis at ang kumpanya'y gona. Sagot ni Daniel, halos basag ang boses. Samantala, nasa gilid si Lara. Tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Ramdam niya ang matinding bigat ng sitwasyon. Kahit siya'y halos hindi na makapaniwala. Akala niya ay sapat na ang ebidensyang inilantad niya kay Alvaro. Ngunit ngayon, tila ba mas matindi pa ang sagot ng hacker. Habang naglilinis sa isang sulok, pinilit niyang sumilip sa isa sa mga monitor. Napansin niyang may kakaibang pattern muli sa system logs bago tuluyang nag-blackout ang lahat. Parang sinadya itong iwan ng hacker bilang bakas. Hindi ito simpleng pagwasak, bulong niya. May gusto silang patunayan. Ngunit alam niyang hindi pa siya maaaring magsalita. Sa harap ng mga tao, siya pa rin ay isang janitress lamang. Kinagabihan, habang pauwi, nasilayan niya si Daniel na nag-iisa sa opisina. Nakatitig ito sa labas ng bintana, hawak ang isang baso ng alak. Ang dating matatag na CEO, ngayoy parang isang taong unti-unting nauupos. Sir, maingat na sambit ni Lara. Kahit kabado, wag po kayong susuko, hindi pa po tapos ang laban. Napalingon si Daniel, nagulat. Ikaw, anong pangalan mo ulit? Lara po sir. Lara, hindi mo alam ang bigat nito. Nawalan ako ng lahat, pera, tiwala, reputasyon.
Hindi ko na alam kung may saysay pang lumaban. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Sir, alam ko po ang pakiramdam nang mawalan ng lahat. Noon, nahack din ang account ng pamilya ko at nawala ang ipon namin. Pero natutunan kong kahit anong mawala, kung may natitira pang lakas at paninindigan, may paraan para bumangon. Hindi ko po sinasabing madali, pero alam kong hindi kayo sumusuko. Natahimik si Daniel, napatingin sa kanya, tila nagtataka kung bakit tila kilala siya ng babae. Ngunit bago pa siya makapagsalita, yumuko na si Lara at nagpaalam. Pag-uwi niya sa kanilang inuupahang kwarto, sinalubong siya ni Mia. Ate, bakit ang lungkot mo? Ano na pong nangyayari sa kumpanya? Napabuntong hininga si Lara. Mia, halos wala na silang pag-asa. Pero hindi ko kayang manahimik. May nakita akong mga bakas kanina. Kung susundan ko yon, baka may paraan pa. Pero ate, hindi ba delikado? Paano kung ikaw naman ang puntiryahin ng hacker? Hinaplos ni Lara ang ulo ng kapatid. Mas delikado kung wala akong gagawin. Kung kaya nilang sirain ang buong kumpanya, kaya rin nilang sirain ang buhay ng lahat ng umaasa doon. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Sa gabing iyon, halos hindi siya nakatulog. Paulit-ulit niyang binuksan ang kanyang laptop, tinitignan ang mga nakuhang logs. Pinag-aralan niya ang mga kakaibang pattern at nagpasya. Hindi pa tapos ang laban. Kahit tila nawala na ang lahat, kailangan niyang gumawa ng paraan. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, may isang grupo ng mga hacker na nagdiwang. Nagtagumpay tayo. Wasak na ang kumpanya ni Alcantara, sabi ng lider. Ngunit hindi nila alam na sa isang maliit na kwarto, may isang babaeng janitress na unti-unting binubuo ang plano para labanan sila. Sa puntong iyon, para kay Daniel, tapos na ang lahat. Ngunit para kay Lara, nagsisimula pa lamang ang tunay na digmaan. Kinabukasan, tila ba wala ng pag-asa ang bumabalot sa opisina. Ang mga empleyado ay naglalakad na parang mga aninong walang direksyon. May ilan pang nanatili, ngunit ang karamihan ay nagsimula ng magbabalot ng gamit. Dala ang kanilang pangamba na tuluyan ng magsasara ang kumpanya. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Daniel ay nakaupo sa kanyang opisina, maputla at wala nang ningning ang mga mata. Ngunit habang ang lahat ay halos mawalan ng pag-asa, si Lara naman ay may iniingatang lihim na plano. Sa kanyang maliit na laptop, pinagpatuloy niya ang pagsusuri ng mga logs na nauha niya noong huling pag-atake. Nakita niya ang kakaibang pattern ng code, isang pirma na hindi niya malilimutan. Ito'y halos kapareho ng ginamit ng hacker na nanira sa kanilang pamilya noon. Kung kaya kong basagin noon ang ganitong uri ng script, kaya ko rin ngayon, bulong niya sa sarili, puno ng determinasyon. Habang naglilinis sa opisina ni Daniel, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Tahimik niyang inilapag ang kanyang mop, huminga ng malalim at nagsalita. Sir Daniel, mahina niyang simula. Tumingin si Daniel, tila hindi makapaniwala na ang janitress ang bumabasag sa kanyang katahimikan. Ano iyon? Sir, matagal ko na pong pinagmamasdan ng sistema at sa totoo lang, may alam po ako sa programming. Nagtapos ako ng computer science. Kung papayag kayo, matulungan ko pa po kayo. Napakunot ang noo ni Daniel. Computer science? Janitress ka lang dito, hindi ba? Tumango si Lara, hindi iniiwas ang tingin. Opo, pero hindi ibig sabihin na wala akong alam. May ginawa po akong patch kagabi. Hindi po ito perpekto, pero maaari nitong pigilan ang muling pagpasok ng hacker. Kahit pansamantala lang, hindi makapaniwala si Daniel. Sa loob ng maraming araw na halos mawalan siya ng pag-asa, na yun ay narito ang isang babae na dati halos hindi niya pinapansin, nag-aalok ng tulong. Kung totoo ang sinasabi mo, ipakita mo. Aniya, puno ng pag-aalinlangan. Dinala ni Lara ang kanyang lumang laptop sa conference room. Mabilis niyang ikinabit ito sa projector at ipinakita ang kanyang program. Ito po ay isang emergency patch na ginawa ko. Gagamitin nito ang maliit na butas sa mismong code ng hacker para i-block ang kanilang access. Hindi nito maibabalik ang lahat ng files, pero maaari nitong pigilan ang susunod na pag-atake.
Tahimik ang lahat ng naroroon. Pumasok si Ramon. Nagulat nang makita si Lara na parang eksperto na nagpapaliwanag sa harap ng lahat. Anong ginagawa mo? Wala kang karapatang makialam dito. Ngunit pinigilan siya ni Daniel. Hayaan mo siyang magsalita, Ramon. Patuloy si Lara, hindi ko hinihingi ang tiwala ninyo agad. Pero kung wala tayong gagawin ngayon, tuluyan na tayong mawawala. Subukan na lang natin to. Matapos ang ilang saglit na pagdadalawang isip, tumango si Daniel. Sige, gawin mo. Agad na ikinabit ni Lara ang kanyang USB sa isa sa mga server. Mabilis niyang itinakbo ang code at ilang minuto lamang ay nagbago ang mga screen mula pula tungo sa berdeng kulay. Patch applied nakasulat. Napatayo si Ramon naguguluhan. Paano mo nagawa ito? Wala kaming nakitang butas na ganyan. Dahil matagal ko nang pinag-aaralan ang uri ng script na ito, sagot ni Lara. Hindi ito bagong paraan, gumamit lang sila ng mas malawak na sakop. Halos hindi makapaniwala ang mga empleyado. Ang tahimik na janitress na dati nilalait. Nayo'y nagligtas sa kanila mula sa tuluyang pagbagsak. Lumapit si Daniel kay Lara. Mula sa araw na ito, bibigyan kita ng tiwala. Simulan mo kung anuman ang plano mong gawin. Sa'yo ko na ibinibigay ang laban na ito. Salamat po, sir. Sagot ni Lara at sa kanyang mga mata muling nagningning ang apoy. Ngunit hindi natapos doon ang laban. Mapapos ang ilang oras, nakatanggap sila ng bagong mensahe mula sa hacker. So you think you can fight us? This is just the beginning. Nanlamig ang lahat, ngunit si Lara ay matatag na nakatayo. Hindi na ako uurong. Kung digmaan ang gusto nila, handa akong lumaban. Sa gabing iyon, halos hindi na siya umuwi. Nanatili siya sa opisina, nakatutok sa mga monitor. Gumawa siya ng bagong sistema ng depensa na mas hihigpit sa access ng mga hacker. Dahan-dahan, nakikita niya ang resulta ng kanyang mga hakbang. Bumabalik ang ilang bahagi ng system. Unti-unting nagiging stable ang network. Lumapit si Daniel. Dala ang 2 tasa ng kape. Lara, kailangan mo ring magpahinga. Mumiti siya. Tinanggap ang kape. Hindi pa pwede, sir, hanggat nandyan sila. Kailangan kong bantayan ang bawat galaw nila. Napatingin si Daniel sa kanya, puno ng paghanga. Sa unang pagkakataong matapos ang ilang linggo, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. At mula sa gabing iyon, nagsimula ang bagong yugto ng laban. Hindi na lamang si Daniel ang sandigan ng kumpanya. Nariyan na si Lara, ang dating janitress, na ngayoy tanging pag-asa laban sa mga hacker. Sa kanyang mga kamay, nakasalalay ang muling pagbabangon ng lahat. Sa paglipas ng mga araw, lalong sumidhi ang tensyon sa kumpanya. Bagaman pansamantalang napigilan ni Lara ang pagpasok ng mga hacker gamit ang kanyang patch, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang bawat oras ay parang isang patibong at ang bawat segundo ay banta ng panibagong pag-atake. Sa loob ng server room, nakaupo si Lara sa harap ng 3 monitor na sabay-sabay niyang binabantayan. Halos hindi na siya natutulog. May mga nakasalansang energy drink sa tabi niya at isang maliit na unan na gamit niya kapag sandali lang siyang titingin sa kisame para ipahinga ang kanyang mata. Sa likod niya, si Ramon at ilan pang IT staff ay nakamasid, tila hindi pa ring makapaniwalang isang janitress ang ngayon ay namumuno sa laban. May suspicious activity ulit. Sabi ni Lara habang mabilis ang pagtitiklop ng kanyang mga daliri sa keyboard. Galing sa 3 bansa sabay-sabay pero iisa lang ang pirma ng code. Hindi ba't ibig sabihin nito? Organisadong grupo sila? Tanong ni Ramon. Nanginginig ang boses. Oo, at hindi lang basta hacker. May training ang mga to. Posibleng sindikato. Sagot ni Lara. Hindi inaalis ang mata sa monitor. Si Daniel naman ay naroon din, nakatayo sa likod, tahimik na pinagmamasdan si Lara. Sa mga nagdaang araw, nakita niya kung paano nagsakripisyo ang babae para protektahan ang kumpanya. Ang dating tingin niya rito bilang isang tahimik na janitress ay tuluyang nagbago. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng may tapang at talino na higit pa sa marami niyang empleyado. Kinagabihan, nagsimula ang pinakamatinding atake. Nagsimulang mag-flicker ang lahat ng monitor.
may mga mensahe na lumalabas. This is the end. Surrender your company. Attack phase na sila, mariing sabi ni Lara. Kailangan kong mag-focus. Mabilis niyang binuksan ang kanyang ginawang firewall na may sariling encryption method. Nagkaroon ng palitan ng mga command. Parang isang labanang hindi baril o espada ang gamit, kundi utak at bilis ng kamay. Ramon, bantayan mo ang port 445. I-block mo ang lahat ng hindi kilalang IP, utos ni Lara. Aayos, sagot ni Ramon, sabay takip sa pawis sa noo. Sir Daniel, kailangan kong malaman kung may offline backup pa tayo na hindi nahawakan, kahit lumang hard drive lang. Napaisip si Daniel at mabilis na tumakbo sa kanyang opisina. Pagbalik niya, dala niya ang isang kahon na puno ng lumang external drives. Ito lang ang nahanap ko, hindi ko alam kung may laman pa to. Inilagay ni Lara ang isa sa mga drive at nagulat. May partial data pa rito. Pwede nating gamitin para muling mabuo ang system kung sakaling bumigay lahat. Ngunit hindi nagpatinag ang mga hacker. Muling bumagsak ang kalahati ng server. Ang lahat ng empleyado sa opisina ay nagtilian at may ilan ng halos mawalan ng pag-asa. Hindi na natin kaya to, sigaw ng isang staff. Ngunit tumayo si Daniel at malakas na tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Tahimik! May tiwala tayo kay Lara. Kung may makakapaglaban para sa atin ngayon, siya yon. Walang aalis dito hanggang hindi pa tapos ang laban. Nagpatuloy ang laban ng code kontra code. Halos 2 araw na halos walang tulog si Lara. Mapupungay na ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya sumusuko. Sa bawat pagtatangka ng hacker, nakakahanap siya ng paraan para kontrahin ito. Isang madaling araw, nakakuha siya ng mahalagang ebidensya. Nakuha ko na ang IP trace, aniya, sabay pakita sa screen. Ang pinanggagalingan ng lahat ng pag-atake ay mula sa isang server sa Eastern Europe. Pero may relay server dito mismo sa bansa. Namutla ang lahat. Ibig sabihin may kasabwat pa rin dito sa loob? Tanong ni Daniel. Oo, pero hindi na nila kayang itago ang lahat. May bakas na akong sinusundan. At kapag natukoy ko ang lokasyon ng relay server, kaya nating tapusin ang laban. Sagot ni Lara. Habang nagpapatuloy ang laban, biglang pumasok ang ilang pulis sa opisina. Kasama nila ang mga investigator mula sa Cybercrime Unit. Mr. Alcantara, nakatanggap kami ng report. Narito kami para tumulong. Ngunit mabilis na sumabat si Lara. Huwag muna kayong makialam. Kung sabay-sabay tayong gagalaw, baka matunto nila at tuluyang sabugin ang sistem. Bigyan niyo pa ako ng oras. Nagulat ang mga pulis. Hindi sila makapaniwala nang isang babaeng janitress ang siyang nagdidikta ng laban. Ngunit tumingin sa kanila si Daniel at mariing nagsabi, "Sundin ninyo siya. Siya ang pinakamagaling dito." At sa wakas, matapos ang 3 araw na halos walang tulog, nagawa ni Lara na masarhan ang huling butas ng system. Ang mensahe ng hacker ay natigil at ang lahat ng monitor ay bumalik sa normal. Ang buong opisina ay napuno ng sigawan at palakpakan. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, natagpuan ni Lara ang sarili na halos mawalan ng malay. Dali-daling nilapitan siya ni Daniel. Lara, magpahinga ka na. Ginawa mo na ang imposible. Kung wala ka, wala na ang kumpanya. Ngumiti si Lara kahit halos hindi na makapagsalita. Hindi pa tapos ang lahat, sir. Pero kahit papaano, nakalaban tayo. Sa sandaling iyon, hindi lamang siya isang janitress, hindi lamang isang programmer. Siya na ang bagong sandigan ng kumpanya at ang babaeng nagpatunay na kahit sino, anumang posisyon mo sa buhay, ay maaaring maging bayani kapag ang pagkakataon ay dumating. Makalipas ang mahabang gabi ng pakikipaglaban, unti-unting nagbalik ang normal na kulay ng mga monitor. Ang mga pulang babala at nakakatakot na mensahe ng hacker ay tuluyan nang nawala. Ang katahimikan sa server room ay napalitan ng mabibigat na buntong hininga at unti-unting pag-angat ng mga labi sa ngiti ng mga tao. Stable na ang system, bulong ni Ramon habang halos manginyak-nginyak nakatitig sa monitor. Nagawa natin? Hindi. Nagawa niya. Napalingon ang lahat kay Lara na nakaupo, pawis na pawis at halos mapikit ang mga mata sa sobrang pagod.
Ngunit sa kabila nito, bakas ang tagumpay sa kanyang mukha. Si Daniel, na kanina pa tahimik na nakatingin, ay lumapit at marahang inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Lara, ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa ang kumpanya. Wika ni Daniel. Mabigat ang boses ngunit puno ng pasasalamat. Kung wala ka, wala na kaming lahat. Ang mga empleyado na dati nagmamalasakit lamang sa sariling trabaho, ngayon ay sabay-sabay na pumalakpak at napaiyak. Ang ilan ay lumapit kay Lara, nagpasalamat at humingi ng tawad sa mga pagkakataong minamaliit nila siya noon. Pasensya ka na Lara, sabi ng isang staff mula accounting. Hindi namin akalain, ikaw pala ang magliligtas sa amin. Mumiti lamang si Lara, mahina ngunit totoo. Wala pong dapat ikahiya, ginawa ko lang ang alam kong tama. Samantala, si Daniel ay agad na nagpasya na ianunsyo sa media ang kanilang muling pagbangon. Sa isang press conference, tumayo siya sa harap ng mga mamamahayag, seryosong tinitigan ang kamera. Ang aming kumpanya ay muntik nang gumuho dahil sa isang malupit na cyber attack. Ngunit dahil sa tapang at talino ng isa sa aming mga empleyado na dati hindi man lang napapansin, narito pa rin kami ngayon. Si Lara, na dati janitress lamang, ang nagligtas sa aming lahat. Nagkagulo ang media, maraming tanong ang ibinato. Sino siya? Paano niya nagawa iyon? At bakit siya nagtatrabaho bilang janitress sa kabila ng kanyang talino? Ngunit si Daniel ay tumugon lamang ng may kahulugan. Minsan, ang tunay na yaman ng isang kumpanya ay hindi makikita sa titulo o posisyon, kundi sa pusong handang mag-alay ng lahat. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Kinabukasan, laman ng mga pahayagan at social media ang kwento ng janitress na computer genius. Janitress hero ang tawag sa kanya ng ilan. May mga estudyante at kabataang humanga at nagsabing siya ang kanilang inspirasyon. Ngunit higit sa lahat, sa loob mismo ng kumpanya ay nabuhay muli ang pag-asa. Ang mga empleyado na dati nagbabalot ng gamit ay nagsibalik sa kanilang mga mesa. Ang ilan na nag-resign ay bumalik at humingi ng paumanhin. Unti-unti, ang dating gulo at takot ay napalitan ng pagkakaisa. Isang gabi, nag-usap sina Daniel at Lara sa opisina. Ang ilaw mula sa lampshade ay lumilika ng anino sa mga dingding. Tahimik silang nakaupo, hawak ang tigisang tasa ng kape. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat, Lara. Wika ni Daniel. Nagkamali ako. Hindi kita nakita noon. Minamaliit kita sa isip ko bilang isa lamang sa mga nasa maintenance. Pero ang totoo, ikaw ang haligi na sumalo sa pagbagsak ng kumpanya. Tahimik si Lara, humigop ng kape bago tumugon. Sir, hindi ko ito ginawa para mapansin. Ginawa ko ito dahil ayokong may ibang pamilya na masisira tulad ng sa amin noon. Na-hack din ang bank account ng pamilya ko dati at doon nagsimula ang lahat ng paghihirap namin. Ayokong mangyari iyon sa mas maraming tao. Natigilan si Daniel. Napagtanto niya ang lalim ng sugat na pinagdaanan ng babae at kung paanong iyon ang naging apoy ng kanyang tapang. Lara, mula ngayon, hindi ka na basta janitress. May lugar ka rito na mas nararapat. Ngunit umiling si Lara. Sir, hindi ko hinihingi ang mataas na posisyon. Kung saan man ninyo ako ilagay, sapat na. Ang mahalaga, nagawa kong makatulong. Mumiti si Daniel, ngunit sa loob-loob niya, nakapagpasya na siya, hinding-hindi niya hahayaang manatili sa gilid ang babaeng nagligtas sa kanila. Sa mga sumunod na araw, muling bumalik ang sigla ng kumpanya. Nakarecover sila sa kanilang losses at unti-unting nagbalik ang tiwala ng mga investors. Ang mga empleyado ay mas naging masipag, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa inspirasyon ni Lara. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi nakalimutan ng lahat ang sakit at kaba ng mga araw na halos masira ang lahat. Kaya't si Daniel ay nagpatupad ng mas mahigpit na mga patakaran para sa seguridad ng kumpanya. At sa bawat pulong, palagi niyang binabanggit, hindi natin dapat maliipin ang sinuman kahit ano pa ang posisyon nila. Dahil minsan, ang ating tagapagligtas ay nasa lugar na hindi natin inaakala. Para kay Lara,
Iyon na ang pinakamalaking gantimpala ang makita ang pagbabalik ng sigla at pag-asa sa mga mata ng lahat. At sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa ngayon, sapat na muna ang tagumpay at kaligtasan na kanilang nakamtan. Ang dating janitress na walang nakapapansin ay ngayon ang simbolo ng katapangan at pag-asa. Hindi lamang sa kumpanya, kundi maging sa lahat ng taong naniniwala na kahit gaano kaliit ang iyong posisyon, maaari kang maging bayani. Pagkaraan ng ilang linggong mula nang humupa ang panganib, unti-unti nang nakabawi ang kumpanya. Ang mga empleyado ay muling nagkaroon ng sigla sa kanilang mga trabaho. Ang mga investor na halos umurong noon ay bumalik na rin. Dala ng kumpiyansa na ang kumpanyang minsang muntik nang gumuho ay nakabangon muli. Ngunit higit sa lahat, nagsimula ang bagong kabanata para kay Lara. Isang umaga, pinatawag siya ni Daniel sa kanyang opisina. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang seryosong mukha ng CEO, ngunit may halong ngiti at pag-asa. Lara, panimula ni Daniel. Matagal ko nang iniisip ito. Gusto kitang i-appoint bilang head ng ating bagong cybersecurity division. Ikaw ang magpapatakbo ng lahat ng seguridad ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Hindi niya akalain na aabot sa puntong ito ang kanyang buhay. Sir, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako. Janitress lang po ako rito. Ang alam ko lang ay tumulong sa oras ng pangangailangan. Umiling si Daniel, tumayo at nilapitan siya. Hindi ka na janitress lang, Lara. Ipinakita mo na mas may kakayahan ka pa kaysa sa marami sa amin. Kung hindi dahil sa'yo, wala na ang kumpanyang ito. Ngunit kahit ganoon, nag-alinlangan pa rin si Lara. Sir, may mga pangarap po ako pero simple lang. Ang suportahan si Mia sa kanyang pag-aaral, ang mabuhay ng tahimik. Kung tatanggapin ko po ito, baka hindi ko magawa ang mga iyon. Kung tunay na para kay Mia ang lahat ng ginagawa mo, lalo mong dapat tanggapin ang posisyon na ito. Dahil dito, mas marami kang magagawa para sa kapatid mo at para sa mas marami tang tao. Sagot ni Daniel, puno ng paninindigan. Ilang araw ding nag-isip si Lara bago tuluyang pumayag. At nang dumating ang araw ng kanyang opisyal na pagtatalaga, nagtipo ng lahat ng empleyado sa main hall. Mga kasama, wika ni Daniel sa kanyang talumpati. Ngayon ay hindi lamang pagbabalik ng kumpanya ang ipinagdiriwang natin, kundi ang pagkakaroon ng bagong haligi. Mula sa pagiging janitress, ngayoy opisyal ng head ng cybersecurity si Lara. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga tao. Ang dating tahimik at hindi pinapansin, ngayon ay tinitingala na. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, nanatili pa rin ang kababaang loob ni Lara. Tumayo siya at nagsalita. Salamat po sa tiwala. Hindi ko po ito tinanggap para sa akin, kundi para sa lahat ng umaasa sa kumpanyang ito. Ang laban nating laban sa mga hacker ay hindi pa tapos, pero ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para hindi na tayo muling madapa. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang at ang lahat ay nabigyan ng bagong pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang bumuo ng sariling team. Pinili niya ang ilan sa mga IT staff na may dedikasyon, ngunit madalas hindi nabibigyan ng pagkakataon. Tinuruan niya ang mga ito ng mga bagong sistema ng depensa at mga teknik na siya mismo ang gumawa. Hindi ko kailangan ng pinakamagagaling agad, wika niya sa kanyang team. Ang kailangan ko ay mga taong handang matuto, handang magbantay kahit mahirap, at higit sa lahat, may malasakit. Samantala, si Daniel ay abala rin sa pagbabago ng mga patakaran ng kumpanya. Naisip niya na hindi dapat minamaliit ang kahit anong posisyon. Kaya't nagpasimula siya ng programang naglalayong pahalagahan ang lahat ng empleyado. Mula sa gwardiya, janitress, hanggang sa mga mataas na opisyal. Minsan, nagkaroon ng pulong kasama ang lahat ng staff. Mula ngayon, sabi ni Daniel, hindi na natin titingnan ang tao base lamang sa kanilang titulo. Ang lahat ay mahalaga. Kung mayroong aral na iniwan sa atin ng nakaraang unos, ito iyon. Ang mga empleyado ay napangiti at naramdaman ang tunay na pagkakapantay-pantay sa kanilang kumpanya. Samantala, si Lara ay unti-unti ring natutupad ang kanyang personal na mga pangarap. Dahil sa mas mataas na sahod, nakapag-enroll na si Mia sa kolehiyo, kursong gusto nito, nursing. Ate, salamat.
Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa iyo, sabi ni Mia habang umiiyak sa tuwa. Ngumiti si Lara, niyakap ang kapatid. Lahat ng ito ay para sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Ngunit higit pa sa material na pagbabago, ang puso ni Lara ay nagkaroon ng kapanatagan. Dati, araw-araw ay pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Laging nasa gilid, laging nasa ilalim. Ngayon, alam niyang ang kanyang tinig ay may timbang, ang kanyang talino ay may direksyon, at ang kanyang buhay ay may kabuluhan. Si Daniel at Lara ay naging malapit na ring magkaibigan. Madalas silang mag-usap ukol sa mga plano para sa kumpanya. May mga pagkakataon na naglalakad sila sa paligid ng opisina, sabay tumitingin sa mga empleyado. Lara, wika ni Daniel minsan, hindi lang kumpanyang nailigtas mo. Nailigtas mo rin ako mula sa tuluyang pagkasira. Kung hindi dahil sa'yo, baka sumuko na ako noon. Napatingin si Lara at ngumiti. Sir, minsan, kailangan lang ng tao na may magsabi sa kanya na kaya pa at iyon po ang tinangka kong gawin. Mula noon, ang kumpanya ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at pagbibigay halaga sa lahat. At sa bawat umaga, tuwing pumapasok si Lara sa kanyang opisina bilang head ng cybersecurity, palagi niyang naaalala ang panahong siya'y naglalakad lamang na may dalang mop at timba. Ngunit sa kanyang puso, nananatili ang kababaang loob. Dahil alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa posisyon, kundi sa kakayahang tumulong at magbigay ng pag-asa sa iba. Sa puntong iyon, tunay nang nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang bagong simula, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng umaasa sa kumpanyang muling nabuhay mula sa pagkaguho. Makalipas ang ilang buwan mula nang italaga si Lara bilang head ng Cybersecurity Division, unti-unti nang bumangon ang kumpanya at muling nakilala sa industriya. Ang mga dating kliyente ay nagbalik at ang mga bagong investors ay nagpakita ng interes dahil sa kanilang matagumpay na muling pag-angat matapos ang isang matinding krisis. Ngunit kasabay ng tagumpay ay dumating din ang mga bagong hamon na kailangang harapin. Isang hapon, nakatanggap si Daniel ng tawag mula sa isang malaki at kilalang kumpanya sa abroad na nais makipag-collaborate. Mr. Alcantara, narinig namin ang kwento ng inyong kumpanya at kung paanong nakaligtas kayo mula sa matinding cyber attack. Gusto naming maging bahagi ng inyong expansion, sabi ng boses sa kabilang linya. Pagkababa ng tawag, agad niyang ipinatawan si Lara. Ito na ang pagkakataon, Lara, kung tatanggapin natin ang offer, lalaki ang operasyon natin at mas marami tayong maaabot. Pero siyempre, mas malalaki rin ang banta. Tumango si Lara. Handa tayo, sir, pero kailangan nating paghandaan ang mas matinding kalaban. Kapag mas lumaki ang pangalan ng kumpanya, mas marami ring gustong sumira dito. Sa loob ng opisina, nagsimula silang bumuo ng mas malaking plano. Para sa seguridad, pinili ni Lara ang ilan sa mga pinakadedikadong empleyado at sinanay sila. Araw-araw ay punong-punong ng training, simulation at pagtutok sa mga posibleng uri ng pag-atake. Hindi lang ito tungkol sa code o firewall. Paliwanag ni Lara sa kanyang team. Ito ay tungkol sa pag-iisip tulad ng isang hacker. Kapag alam natin ang paraan nila, doon natin sila matatalo. Samantala, si Daniel ay may sariling laban, ang muling pagbuo ng tiwala sa mga investors. Madalas siyang dumadalo sa mga pulong, itbit ang kwento ng kanilang pagbabangon at ang huwarang sipag ng mga empleyado, lalo na ni Lara. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na pananalita, may kaba pa rin siyang nararamdaman. Alam niyang hindi pa tuluyang ligtas ang kanilang kumpanya. Sa isang pagpupulong ng board, muling binanggit ang issue ng panloob na katiwalian. Hindi tayo pwedeng makampante, sabi ng isa. Hindi lang hackers mula sa labas ang kalaban. Posibleng may mga taong handa pa ring magbenta ng impormasyon mula sa loob. Naramdaman ni Lara ang bigat ng mga salita. Bumalik sa kanyang alaala ang pagtataksil ni Alvaro. Hindi ko hahayaang maulit iyon, bulong niya sa sarili. Ilang linggo ang lumipas
At sa gitna ng abala sa expansion, may napansin siyang kakaiba. Sa mga log ng kanilang system, may mga access attempt mula sa ibang bansa na halos kapareho ng signature ng grupo ng hacker na tumira sa kanila noon. Agad siyang nakaramdam ng kaba. Sir Daniel, seryosong sampit ni Lara habang nakatayo sa kanyang opisina. Bumabalik ang grupo. Hindi pa sila tapos sa atin. Nanlaki ang mata ni Daniel. Ibig mong sabihin, muli tayong target? Opo, at mas malakas na sila ngayon. Hindi lang simpleng pagnanakaw ang habol nila. Gusto nilang burahin ang pangalan ng kumpanya. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Daniel. Agad siyang nagpa-meeting kasama ang buong board at ipinakita ang ebidensya ni Lara. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Paano kung paranoid lang tayo? Sabi ng isa. Baka gumagawa lang tayo ng multo. Ngunit tumindig si Daniel at mariing nagsalita. Kung may isang bagay na natutunan ko, iyon ay huwag maliitin ang babala. Kung hindi dahil kay Lara noon, tapos na tayo. Ngayon, makikinig tayo sa kanya. Muling isinabak ni Lara ang kanyang team sa mas matinding paghahanda. Nagtayo sila ng mas mataas na uri ng firewall, gumamit ng AI-based monitoring at nag-set up ng physical security measures para maiwasan ang loob na paninira. Ang lahat ng ito ay pinangungunahan niya, hindi bilang boss na nag-uutos lang, kundi bilang kasamang lumalaban sa tabi nila. Habang abala siya, si Mia naman ay abala rin sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Minsan, umuuwi si Lara ng hating gabi at nadatnan ang kapatid na gising pa, nagbabasa ng libro. Ate, hindi ka na naman natulog, puna ni Mia. Ngumiti si Lara, bagaman pagod na. Ikaw rin eh. Pero alam mo, Mia, lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Balang araw, gusto kong makita kang natutupad ang pangarap mo nang walang takot. Lumapit si Mia at yumakap sa kanyang ate. Ate, ikaw na ang inspirasyon ko. Kung kaya mong harapin ang ganitong laban, kaya ko ring tuparin ang pangarap ko. Ang mga salitan iyon ay naging dagdag na lakas para kay Lara. Sa isang gabi, habang lahat ay abala sa trabaho, muling dumating ang panibagong pagsubok. Nagsimulang bumagal ang kanilang mga server at biglang nagkaroon ng mga kakaibang pagbabago sa mga file. Agad na tumakbo si Ramon, papunta kay Lara. Lara, may bago na namang atake, sigaw niya. Mabilis na umupo si Lara sa harap ng monitor at sinimulan ang diagnostic. Ito na ang sinasabi ko, nagsisimula na sila. Ang buong team ay nagtipon at sa gabing iyon muli nilang hinarap ang banta. Ngunit hindi tulad ng dati, mas handa na sila ngayon, mas matatag ang kanilang depensa at mas mabilis ang kanilang pagkilos. Habang naglalaban ng mga code sa screen, si Daniel ay nanatili sa tabi nila, nagbibigay ng suporta. Kaya natin ito, hindi tayo bibigay. At sa kabila ng pagod at kaba, si Lara ay hindi nagpadaig. Sa bawat command na kanyang isinusulat, sa bawat butas na kanyang sinasara, alam niyang hindi lang to laban para sa kumpanya. Ito'y laban para sa kinabukasan ng lahat, para kay Daniel, para sa mga empleyado, at higit sa lahat, para sa kanyang kapatid. Sa gabing iyon, napatunayan nilang kahit ilang ulit bumalik ang unos, basta't sama-sama at may paninindigan, laging may paraan para malampasan ito. Ngunit sa isip ni Lara, malinaw, ang tunay na pagsubok ay hindi pa tapos. At sa bawat bagong simula, palaging may kasunod na hamon na dapat paghandaan. Matapos ang gabing napigilan muli ang pag-atake, muling bumalik ang katahimikan sa opisina. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan sa loob ng kumpanya. May mga empleyado na nagdududa kung ligtas pa ba talaga sila, at may ilan ding nagsasabi na baka may kasabwat pa ring natitira sa loob. Ang takot ay unti-unting bumabalik, at kasabay nito'y ang kawalan ng tiwala. Isang umaga, pinatawag ni Daniel ang lahat ng department heads. Ang main hall ay napuno ng mga tao, mga mukhang pagod at nag-aalala. Tumayo si Daniel sa gitna, dala ang mabigat na balita. Mga kasama, hindi ko itatago sa inyo. May mga bagong indikasyon na posibleng may tao pa ring nagtuturo ng mga kahinaan natin sa labas. At sa oras na ito, hindi na natin pwedeng ipagwalang bahala. Nag-ingay ang buong hall. Ang ilan ay nagalit,
Ang iba na may natakot. Paano kung katabi lang natin siya? Sigaw ng isang empleyado. Paano kung ang lahat ng ginagawa natin ay walang saysay dahil may traidor dito? Tumayo si Lara mula sa kanyang upuan. Marahan ngunit matatag. Alam ko ang bigat ng sitwasyon, pero gusto ko kayong paniwalaan na ginagawa natin ang lahat para masarhan ang lahat ng butas. At kung sino man ang traidor, hindi siya magtatagal. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. May ilan pang nagtanong, bakit ba isang janitress na naging IT head ang nagdidikta ng lahat? Hindi ba masyado tayong umaasa sa kanya? Napatingin si Daniel, halatang nainis. Kung hindi dahil kay Lara, wala na tayong lahat ngayon. Kung may dapat kayong pagdudahan, hindi siya iyon. Sa kabila ng pagtitiwala ni Daniel, ramdam ni Lara ang bigat ng mga mata ng iba. Parang bawat galaw niya ay sinusuri at sa kanyang puso nagsimulang pumasok ang alinlangan. Hindi tungkol sa sarili, kundi kung paano niya patutunayan muli na karapat-dapat siyang pagkatiwalaan. Kinabukasan habang nag-iinspeksyon ng logs, nakatanggap siya ng kakaibang email. Hindi ito galing sa labas, kundi mula mismo sa isang internal account ng kumpanya. Alam ko kung sino ang susunod. Kung gusto mong malaman, magpunta ka mag-isa sa basement server room ngayong gabi. Kinilabutan si Lara. Alam niyang maaaring patibong iyon, ngunit alam din niyang baka ito ang tanging pagkakataon para malaman ang katotohanan. Pagdating ng gabi, nagpaiwan siya sa opisina. Tahimik siyang bumaba sa basement, dala ang kanyang maliit na laptop at ang lakas ng loob na baka ito na ang sagot sa matagal na nilang hinala. Pagpasok niya, madilim ang paligid. Ang tanging ilaw ay mula sa mga blinking lights ng server racks. Sino ka? Tawag ni Lara. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Mula sa dilim, lumabas ang isang babae. Si Clara, isang staff mula HR na halos hindi napapansin. Ako ang nagpadala ng email. Nagulat si Lara. Ikaw? Bakit mo ginawa iyon? Huminga ng malalim si Clara. Dahil alam kong may taong mas mataas pa kay Alvaro na kasabwat. At matagal ko nang sinusubukang makahanap ng paraan para mailabas ang ebidensya. Inabot niya ang isang flash drive kay Lara. Nasa loob nito ang mga file na naglalaman ng komunikasyon ng traidor at ng mga hacker. Pero hindi ako makapunta kay Sir Daniel. Alam kong pagbibintangan ako. Tinanggap ni Lara ang flash drive. Nanginginig ang kamay. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Dahil ikaw lang ang pinagkatiwalaan ng lahat na may lakas ng loob. Kung ikaw ang maglalantad, maniniwala sila. Kung ako, baka ituring lang akong kasabwat. Bago pa makasagot si Lara, biglang bumukas ang pinto ng basement. Pumasok ang dalawang security personnel, kasama si Ramon. Anong ginagawa ninyo rito? Malamig ang boses nito. Nagulat si Lara. Ramon, bakit nandito ka? Ngumiti si Ramon, ngunit hindi itong ngiting kaibigan. Alam ko na may hinala ka, at tama ka. Pero huli ka na, Lara. Nanlamog ang buong katawan niya. Ang taong inaasahan nilang kakampi, ang IT head na buong akala nila'y nasa panig nila, siya pala ang totoong traidor. Agad na tinago ni Lara ang flash drive sa kanyang bulsa. Bakit mo ginagawa ito, Ramon? Dahil wala akong nakukuhang halaga sa pagiging tapat dito. Ilang taon akong nagpakahirap, pero ni isang pagkilala, wala. Ngayon, may mas malaking gantimpala mula sa mga taong tunay na may kapangyarihan. Sagot niya, puno ng pait. Mabilis niyang sinenyasan ng mga gwardya. Kunin siya. Ngunit bago pa sila makalapit, mabilis na tumakbo si Lara, dala ang laptop at flash drive. Nagkaroon ng habulan sa loob ng basement. Halos mawalan siya ng hininga, ngunit hindi niya binitiwan ang hawak. Sa isip niya, iisang bagay ang paulit-ulit. Kailangan kong dalhin ito kay Daniel. Ito ang magpapatunay kung sino ang tunay na traidor. Nakahanap siya ng maliit na daan palabas at nakalabas sa basement. Habang tumatakbo palabas ng gusali, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Ang buhay niya ay nasa bingit ng panganib. Ngunit ang kinabukasan ng kumpanya ay nasa kanyang mga kamay. At sa gabing iyon, nagpasya siya. Kahit sino pa ang traidor, kahit gaano kasakit, ilalantad niya ang katotohanan, kahit ikapahamak pa niya.
Pagkarating ni Lara sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, halos bagsak na siya sa pagod at takot. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak pa rin ang flash drive na ibinigay ni Clara. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Mia na gulat sa itsura niya. "Ate, bakit basang-basa ka ng pawis at para kang hinahabol?" Tanong ni Mia, nag-aalalang hawak ang balikat ng kapatid. Hinila siya ni Lara papasok at marahang isinara ang pinto. "Mia, wala tayong oras para sa paliwanag ngayon. May hawak akong napakahalagang ebidensya. Kapag nalaman nilang nasa akin ito, baka tayo ang maging puntirya." Nanlaki ang mata ng kapatid. "Ate, delikado na yan. Ano bang pinasok mo?" Hinaplos ni Lara ang buhok ng kanyang kapatid at nagpilit ngumiti. "Minsan, kahit ayaw mong lumaban, mapipilitan ka. Kasi kung hindi, mas maraming taong masasaktan. Pero pangako, ililigtas ko rin tayo." Habang nagpapatuloy ang gabi, pinilit ni Lara na buksan ang flash drive sa kanyang lumang laptop. Lumabas ang mga dokumento, mga email exchange, mga screenshots at mga encrypted files na naglalaman ng komunikasyon ni Ramon sa sindikato ng mga hacker. Kitang-kita niya kung paano ibinenta ni Ramon ang mahahalagang impormasyon kapalit ng malaking pera. May mga resibo pa ng mga offshore account na nagpapakita ng transaksyon. "Diyos ko," bulong niya. "Ito ang katotohanan." Ngunit bago pa man niya masuri ang lahat, biglang nag-blink ang screen ng kanyang laptop. May mensaheng lumabas, "We know you have it. Give it back or you and your family will suffer." Napakapit si Mia sa braso ng kanyang ate. "Ate, alam na nila." Agad na pinatay ni Lara ang laptop. "Hindi tayo ligtas dito. Kailangan kong pumunta kay Sir Daniel bago pa mahuli ang lahat." Kinabukasan, dumiretso siya sa opisina, dala ang flash drive. Tahimik siyang pumasok, iniwasan ang mga mata ng security team na baka kasabwat ni Ramon. Pagdating sa opisina ni Daniel, mabilis niyang isinara ang pinto. "Sir," halos pabulong niyang sabi, "nasa akin ang ebidensya. Si Ramon ang tunay na traidor. Siya ang nagbigay ng access sa mga hacker." Nagulat si Daniel, tumayo agad mula sa kanyang mesa. "Ano? Paano mo nakuha ito?" Mabilis niyang ikinuwento ang nangyari sa basement, pati na ang papel ni Clara. Inabot niya ang flash drive at ikinabit nila sa opisina ni Daniel. Habang pinapanood nila ang mga file na nagbubunyag ng pagtataksil, kitang-kita ang galit at puot sa mukha ni Daniel. "Ang taong pinagkatiwalaan ko ng buong kumpanya, siya pa ang sumira sa akin," mariin niyang sabi. "Hindi ako makapapayag na makaligtas siya." Ngunit bago pa man sila makakilos, biglang pumasok si Ramon kasama ang dalawang gwardya. "Daniel, Lara, malamig niyang sambit. Nasa akin na ang balita. Baka dapat ibigay niyo na sa akin ang flash drive." Napatayo si Daniel, pinoprotektahan si Lara sa kanyang likod. "Ramon, tapos ka na. Hawak na namin ang lahat ng ebidensya laban sa'yo." Ngumiti si Ramon, ngumit mapait. "Hindi mo alam ang pinapasok mo, Daniel. Hindi ako nag-iisa. Kapag inilabas niyo yan, hindi lang kumpanya mo ang mawawasak. Pati buhay mo, pati buhay niya." Sabay turo kay Lara. Humakbang si Lara pasulong, hindi nagpadaig sa banta. "Kung iniisip mong matatakot ako, nagkakamali ka. Ilang beses na akong nawalan sa buhay, pero hindi na ako papayag na may ibang mawalan pa dahil lang sa kasakiman mo." Nagkaroon ng tensyon sa loob ng silid. Ang dalawang gwardiya ay nakahanda, ngunit bago sila makagalaw, biglang dumating ang mga tauhan ng cybercrime unit na tinawagan ni Daniel bago pa magsimula ang pagpupulong. Agad nilang inaresto si Ramon at ang mga kasabwat nitong gwardiya. Hindi pa tapos ito, sigaw ni Ramon habang kinakaladkad palabas. "May mas malalakas pa kaysa sa akin. Hindi niyo alam kung sino ang totoong kalaban." Naiwan sina Daniel at Lara sa silid, kapwa hingal at puno ng kaba. Humarap si Daniel kay Lara, hawak ang kanyang balikat. "Salamat, Lara. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang katotohanan. Ikaw ang nagligtas sa kumpanya, at ngayon iniligtas mo rin ang pangalan ko." Ngumiti si Lara kahit pagod. "Sir, hindi lang ito laban mo o laban ko. Laban ito ng lahat ng umaasa sa kumpanyang ito. Kung may natutunan ako, iyon ay walang imposible
basta't hindi ka sumusuko. Kinagabihan, umuwi si Lara dala ang magaang pakiramdam. Sinalubong siya ni Mia na may bitbit na pagkain. Ate, ligtas ka na. Wala na si Ramon, di ba? Tumango si Lara, hinaplos ang pisngi ng kapatid. Oo Mia, tapos na ang isa sa pinakamalaking laban. Pero gaya ng sinabi niya kanina, baka may mas malalakas pang darating. At kung darating man iyon, handa na ako. Sa sandaling iyon, natanto ni Lara na ang kanyang buhay ay hindi na babalik sa dati. Mula sa pagiging janitress na walang nakapapansin, siya ngayon ay naging haligi ng kumpanya, isang taong tinitingala at pinapahalagahan. Ngunit higit pa roon, siya'y naging simbolo ng tapang at paninindigan laban sa kasamaan. At bagamat alam niyang marami pang unos ang maaaring dumating, hindi na siya matatakot. Sapagkat sa kanyang mga kamay, dala niyang hindi lamang ang kaalaman, kundi ang paniniwala na kahit gaano kalakas ang kalaban, laging mananaig ang katotohanan.